Hi guys! For those who are new here, this is Surge On. In here, we are going to talk about everything surgical. So this vlog is another Marites file dahil hindi nauubusan ng sakit ang mga idolo niyong celebrities. And speaking of celebrities, our celebrity for today ay kilala ng lahat ng nag-YouTube. Siya lang naman ang 4th biggest YouTuber sa Pilipinas with 13.3 million subscribers and counting. So without further ado, let's meet our patient. Si Catherine Gonzaga Morada or mas kilala bilang si Alex Gonzaga sa totoong buhay ay isang 35-year-old actress, host, and YouTube influencer. Una siyang nakilala bilang nag-iisang kapatid ni Tony Gonzaga at unang sumabak sa pag-arte noong 2006 sa teen sitcom na Let's Go ng ABS-CBN. Lumipat siya sa TV5 at unang bumida sa Babaeng Hampas Lupa kasama si Susan Roses. Naging host din siya ng The Voice, naging housemate sa bahay ni Kuya, sumabak sa MMK, lumabas sa pelikula, Hindi ka nakakatawa! Tigilan mo na yan, ha! at naging recording artist. July 2017 nang magsimulang mag-vlog si Alex at nag-boom dahil natural na kalog at galaw-gaw gumalaw. Dahil rin dito, di siya nakaligtas sa pambabash ng mga tao. Unang naibalitang buntis si Alex noong October 2021 at sa kanyang vlog, binahagi niya ang journey niya during pregnancy hanggang miscarriage. Sinabi niya rin dito ang dahilan ng miscarriage niya, which is blighted ovum. So let's break it down. Alex G's first pregnancy was a blighted ovum. Ovum is Latin for egg or itlog, referring to the egg cell. Blighted comes from the Norwegian word blikna, meaning pale or walang buhay. English word din ito nang ibig sabihin ay damaged or hindi na-develop. Mas preferred na gamitin ang term na unembryonic gestation over blighted ovum, meaning walang nabuong bata. Mas less distressing term ito sa nagbubuntis. Tatay ka na, Mike. Positive. So lahat ng may blighted ovum ay buntis in the first place. So positive lahat ang pregnancy test nila. Nagpa-positive yan sa ihi dahil dinedetect dyan ang beta-HCG na nire-release ng fertilized egg, usually after 1 week from the time of fertilization. Pag nag-implant ang fertilized egg, tataas yan para makondisyon ang matres mo in preparation sa paglaki ng fetus. Ako, pinapalampas ko muna yung 20 weeks kasi ito yung crucial. Ano sasabihin mo, COVID? Dito, may nag-positive, may nag-test. Kailan? Ngayon. Pregnant ka? Ay, congrats! So ang OB na mismo ni Alex ang nagsabi na wag mo nang ipagsabi kasi crucial ang first 20 weeks. Kasi nga malaki ang percentage ng miscarriage na nangyayari sa time na ito. Ito ang tinatawag nating EPL or Early Pregnancy Loss. Up to 20% ng pagbubuntis nalalaglag sa time na ito. So, kahapon ko nalaman na positive ako. Nagpatiuna na naman ako. So, ayan yung womb ko. Hindi pa raw nakikita si baby. Too early to tell pa daw. So, mga 2 to 3 weeks again para makita talaga kung nasaan siya. Kasi, ganyan pa lang siya kaliit. Parang tinga lang siya. Ay, hindi. Parang mas maliit pa ata. So, ang chief complaint ni Alex ay abdominal cramps. Well, technically, ang complaint niya is pregnancy. Dahil lahat ng buntis required na magpakonsulta, may nararamdaman man o wala. As early as a positive pregnancy test, magpakonsulta ka once a month until 7 months. After that, 2 times a month until 9 months. At 1 month papuntang due date mo, every week ka na dapat magpa-prenatal. Itong bumarak sa akin, hindi si Mikey. Ito. So ang ginawa kay Alex ay transvaginal ultrasound sa loob ng KEPS. Ginagawa yan sa first 2 months para i-confirm ang pregnancy. Ang pregnancy test mo is presumptive sign lang dahil may mga tumor sa utak, sa ovary, H-mole na pwedeng mag-cause ng false positive results. Ang ultrasound mo is considered positive sign dahil kung mabivisualize mo na may fertilized egg sa matres, sure ka na nabuntis ang babae. So ayun nga, wala pang nakita sa first ultrasound ni Alex. Siguro dahil too early pa siya nagpa-ultrasound. Please! Merong natutulog dito direct na hindi ko maintindihan. Ano? Misa ka Parang bored na bored si na magtrabaho. producer dito.
So typical symptoms ng mga buntis: morning sickness, palaging puyat, basically hormonal imbalances of pregnancy. Makikita mo sa blighted ovum. Dahil nga, pregnancy talaga siya. Ina na ako. Ina mo. So nagpa-ultrasound ulit si Alex at 6 weeks. So developing at maliit pa para makita ang ovum sa time na yan. So malaki ang chance na hindi pa ito visible sa ultrasound. Masyado lang siguro silang excited. So nakita natin kanina ang gestational sac na wala daw embryo sa loob. So Doc, same lang ba ang gestational sac at yolk sac? Ano ang difference ng ovum sa embryo? Ng embryo sa fetus? So let's discuss the anatomy of your ovum. After magkita at pumasok na ang sperm cell ng lalaki sa egg cell ng babae, considered fertilized ng ovum or egg cell at buntis na ang babae. At this point, zygote na ang tawag sa fertilized egg. 3 days after ma-fertilize, 16 cells na ito at tinatawag ng morula, meaning mulberry, dahil mukha itong mulberry. Magta-travel ito papuntang matres mula fallopian tube para doon dumikit at mag-develop. Habang nagtatravel, patuloy na nagde-divide ang cells at tatawagin na ang blastocyst. After 2 weeks, mahahati sa dalawang bahagi ang blastocyst mo. Ang inner layer ang magiging embryo at magiging bata. Mahahati ito sa iba't ibang layers na magiging iba't ibang body organs ng katawan. Ang outer layer mo ay magiging placenta at amniotic fluid, kung saan palutang-lutang ang developing embryo on week 3. Ito ang tinatawag naming gestational sac. Ang nakikita sa ultrasound ng blighted ovum ay gestational sac na walang lamang inner layer or embryo sa loob. Ang yolk sac naman ay part ng embryo na nilalabas para maging umbilical cord. So ang yolk sac mo pati na ang embryo ay parehong nasa loob ng gestational sac. Normally, nakikita ang fetal pole or developing na bata sa loob ng gestational sac at nagkakaroon na ito ng form. After 8 weeks ng pagbubuntis or about 2 months, meron ng assigned sex ang bata at fetus na ang tawag sa embryo until sa time na ipanganak. Pagkapanganak, neonate na ang tawag sa bata. Here we are trying to find the baby. Excited. Kasi 6 weeks pa lang pala ako. So, hindi pa nahanap. So, bumili kami ng Doppler. So 6 weeks pa lang siya nito. You cannot hear the baby's heartbeat via Doppler ultrasound sa ganyang edad. 10 to 12 weeks pa bago siya marinig sa Doppler. So today is the day malalaman namin ni Mikey kung talagang may heartbeat na si baby. Kinakabahan ako, umiyak na ako kahapon. I prayed na whatever happens, that will be done. Pero I'm really hoping na may laman na. But si Lord na ang bahala. So ni-repeat ang ultrasound after 2 weeks. So 6 weeks pregnant na si Alex by this time. By this time, dapat may embryo na makita sa loob. So yun nga, wala pa rin. So blighted ovum ang nangyari sa kanya. Hindi nabuo into a baby. So I have to wait 1 week, sabi ni Doc, for the bleeding para totally malis na siya. At ayoko yung ganun. Ayoko na yung mag-bleeding kasi parang it's really a thing. 1 week. Ayan, so since hindi nga nabuo, normally bababa eventually ang hormones ng babae at hindi kakapit ang blighted ovum. So ang nangyayari, madedetach ito sa wall ng matres at magkakos ng bleeding. So this is called spontaneous abortion. Si-schedule ang buntis para macurettage or raspa, lilinisan ang matres. For blighted ovum na early pa na-terminate, pwedeng walang bleeding at i-absorb lang ito ng katawan. So this is called a missed abortion. So bibigyan siya ng pain meds and you just observe the patient. Blighted ovum po is, ibig sabihin nun, sa layman's term, na bugok, wala pong embryo o wala pong babying nabuo. Sumilip din ako sa maraming forum ng mga nanay na marami rin pala ang dumadaan sa ganitong proseso. So common talaga siya. 20% ng lahat ng pregnancy na uuwi sa miscarriage. 80% dito during the first trimester or first 3 months ng pagbubuntis. Kalahati sa first trimester miscarriages,
dahil sa blighted ovum. Ilang milyong kaso din yan. Pagdating ko sa CR, naiyak ako kasi as a wife, parang feeling mo, nag-fail ka sa husband mo. Kasi gustong-gusto na ni Mikey, pero syempre, wala ka naman magagawa dun. Sa lahat ng mommies, walang may kasalanan. If it's meant that the Lord will bless you with a new life, it will happen. So a blighted ovum is nature's way of preventing the development of an embryo and a fetus na may genetic defects. Nadedetect ng katawan na, uy, wait, something is not right with this ovum, or that, uy, something is not right with the environment, so we will not proceed. It is never the mother's fault. Kaya we emphasize the term embryonic gestation kasi it lessens the burden sa mga buntis na kesyo may mali sa kanila. So this is also the time na binabash ang Gonzaga sisters kasi nga they are associated with BBM. Sa paglabas ng miscarriage news si Alex, lumabas yung, "Hey bestie, you dropped this" from the other camp. Sad lang kasi a blighted ovum can happen to any woman. So even now, during her second miscarriage, meron pa ring bashings. This is related to her cake smearing incident naman. So after watching this vlog, alam nyo na kahit ang ginamit nilang emoji, mali. Kasi wala namang baby na nabuo. Dapat itlog lang yan dyan. Hindi po baby ang nalaglag. Yan yung day na nalaman ko na talaga na wala. Hindi na talaga. Yung second baby. Oo, yung second pregnancy. So fast forward tayo 1 year later. So nagpa-in vitro fertilization nga si Alex. Tapos nung nagliligo ako, parang bigla lang ako kinausap ni Lord na parang, why are you in a rush to be pregnant? Why? So, tapos naiyak ako kasi parang naisip ko, oo nga no, ba't ba ako in a rush? Bakit hinihingi ko kay Lord is, Lord, sana bukas pregnant na ako. Sana talagang matuloy na tong pregnancy ko. Why? Dahil kasi nape-pressure ako sa tao. So yes, she is in a rush. Ilang taon pa lang silang kasal, nagpa-IVF na siya agad. She can still try natural methods kasi milyon po ang IVF. And even with IVF, may chance pa rin na hindi kumapit. Kaya ang ginagawa is maraming ini-implants for more chances of winning. Kaya pwede ring maraming kumapit. Kaya pansin nyo, maraming nagpapa-IVF na kambal ang nagiging anak. itong pregnancy mo is not naturally conceived, di ba? Oo. Itong second nyo, It's IVF. So ang second pregnancy ni Alex is not blighted ovum kasi IVF na. May mga embryo na binuo talaga. Yun lang, may 40% chance na hindi kumapit. I'm AG from the East. Ngayon, I'm aging na from the East. So, kailangan ko nang madaliin to with the help of, science. Tapos yung iba na, syempre, like us, hindi naging successful yung IVF mo. Gagawin mo uli. So, yun yung minsan nakakaiyak sa akin na parang, kailangan ko na namang gawin yung another 12 sessions. Paano siya mag-develop, tsaka paano siya kumapit sa mattress mo. Kahit anong inumin mo, gawin mo, wala ka talagang control. Pressured na ako sa mga tao na, uy, di pa ba manganganak yan? Tapos, syempre, yung nangyari sa akin this year na dun sa, birthday ko. So, yung parang every time na may namimit ako, parang sasabihin na parang, mabait ka naman pala. Yung parang... Okay, so yung cake incident nga. Sabi ko, ba't kaya naging ganun yung connotation sa akin this year? So, parang, naano lang ako na, sana Lord, ang sakit nung mga napagdaanan ko, sana. Oo. Sobrang sakit, sana may magandang... Sana may maganda naman balik. Baka ito na. Siyempre, tas diba, para sunod-sunod, at daming ng husga. Dahil lang nakita nila yung maliit na part na yon, nahusgahan na nila yung hanggang since birth mo, na masama kang tao. So you cannot control other people's opinions about you. Hahanap yan ng pagbubuntungan ng galit nila. Lord, gusto ko na talaga mabuntis. Pray ako, bigla akong naalala yung kwento ni Sarah and Abraham. Sinabihan si Sarah ng, you will be the father of all nations. Natawa si Sarah, paano? Hindi na ako manganganak. O kasi menopause na siya. Tapos hinanap ko yung Sarah and Abraham pregnancy. Pag-type ko, lahat ng nakita ko sa phone ko, 11-11. Nakalagay doon, for even Sarah, who was past her age, gave birth. So the Lord opened her womb because she entrusted that the one who promised is faithful. Tapos na-realize ko, 11-11 is our wedding anniversary. Hindi nga. 11-11 kami ni Mikey. Parang kinausap ako ni Lord, if I promise, you just have to believe. So, yun, nung nag-aano ko, sabi ni Lord, di ba, nag-promise na ako sa'yo na bibigyan ko kayo ng anak. You just have to be faithful because I am faithful. Kaya, grabe yung relationship namin. Tapang-tapangan na lang din siya. Parang sobrang Tony Christ na.
Okay, so nakitony Christ na lang tayo sa last part. So Alex's testament to Tony is the testament of all women who wants to get pregnant. So Alex summed it up so beautifully, from a woman to other women who go through the struggle of infertility. I can't do a better job than that. Siguro, share ko na lang ang fave Bible verse ko, Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. So that's it for today's episode of Marites File. See you again next week for another meaty surgical chisem. Till next time, surge on, guys!